Hiyang-hiya siya hanggang sa makauwi sila sa bahay. Paano ba naman ay paniguradong nagtataka ang lahat ng mga katrabaho niya at mga interns, kung bakit na-i-reserved ang buong restaurant ng 2 oras, para lang makakain siya ng maayos na dinner. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag ito sa mga katrabaho. Stop avoiding me, Bianca. Napatigil siya sa paglalakad nang magsalita ito. Paakyat na sana siya sa taas, para pumunta sa kwarto, at doon ikulong ang sarili. Hindi kita iniiwasan, diretsyong sambit niya. Don't lie, I know you're avoiding me since that night. What did I do? Tell me. Hinatak nito ang kamay niya, kaya napaharap siya rito. She was stunned for a second, when she realized that they are too close to each other. She swallowed hard and then looked at him. Hindi, simpleng saad niya, habang nakatingin siya sa mga mata nito. Taas noo siyang nagsisinungaling harap-harapan. Kung sasabihin niyang iniiwasan niya ito, ay paniguradong manghihingi ito ng rason sa kanya. Hindi naman niya pwedeng sabihin na nagkakagusto siya rito, dahil baka pagtawanan siya nito. Leo is working for her husband. Isang malaking kahihiyan na magmukha siyang hindi mabuting asawa. Hindi naman niya pwedeng i-explain na contract husband lang niya ang asawa, at hindi niya pa talaga ito kilala. Bumaba ang tingin niya sa mapupulang labi nito. He licked his lower lip while looking at her. He looks like he is calming himself. Why are you smiling, while looking at that intern guy earlier? Her lips parted because of what he said. Ha! You're smiling brightly while talking to that guy. And both of you are too close to each other, he clenched his jaw. Ano bang pinagsasabi mo? Inis na sambit niya, at winaksi ang kamay nito, ngunit mas mabilis ito sa kanya, kaya nagawa nitong hawakan muli ang kamay niya, at gamit ang isa pang kamay nito, ay hinapit pa siya nito sa bewang, kaya mas lalong naging dikit ang katawan nila. Gulat siyang nakatingin dito, habang nakaawang ang labi. Nakakunot lang ang noo nito, na parang hinihintay ang explanation niya. Ano naman kung nakangiti ako sa kanya, at magkalapit kami? Tinuturuan ko siya sa cashier, at kung ano ang dapat gawin. He's not listening to you. Paano mo naman yun nasabi? Kakarating mo lang noon, hinampas niya ito sa dibdib, para pakawalan siya, pero hindi pa rin siya nito pinakawalan. Ano ba, bitawan mo ako, dugtong niya pa. His grip tightened. Hindi siya roon nasasaktan, pero nag-iiba ang pakiramdam ng katawan niya, dahil sa klase ng paghawak nito sa bewang niya. Ramdam niya ang mabibigat na paghinga nito, dahil nakalapat ang kamay niya sa dibdib nito. You're making me crazy, Bianca. Lumakas ang tibok ng puso niya, at sunod-sunod ang paglunok niya, nang pinasadahan na naman ng dila nito ang labi. Natulala siya sa mapupulang labi nito, na parang masarap kagatin. You also didn't eat that much. I thought you'll enjoy it if we eat together, but hindi niya na ito pinakinggan, at mariin niyang ipinikit ang mata, at saka tumingkayad para abutin ang labi nito. Sobrang bilis ng tibok ng puso niya, na para bang may nagkakarera roon, o mawang ang labi niya ng kaunti, nang maramdaman ang malambot na labi nito sa kanya. Unti-unti niyang binuksan ang mata niya, at nagtama ang paningin nila. Napaatras siya dahil sa klase ng tingin nito. Pakiramdam niya ay tinitingnan siya nito, hanggang sa kalooban. His stare is like a switch, suddenly his body is like on fire. Atras pa sana siya nang umakyat ang isang kamay nito sa batok niya. At mabilis siyang hinapit, dahilan para maglapat muli ang labi nilang dalawa. Tuluyan na siyang nalunod sa ginawa nito, at automatikong inangat niya ang dalawang kamay, para ipulupot ang kamay niya sa batok nito, o mawang palalo ang labi niya, nang nangigigil itong kinagat iyon. Lunod na siya na parang hindi na siya magigising sa realidad, nang biglang makarinig siya ng tunog ng cellphone. Mukhang hindi iyon narinig ng binata, o hindi lang nito pinansin, dahil patuloy pa rin ito sa paghalik sa kanya. Siya naman ay napatigil sa pagtugon, dahil para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Agad niya itong naitulak ng malakas, habang nanlalaki ang mata niya. Mali ito. Mali to, Bianca, he cursed while getting his phone. Tama nga siya dahil talagang may tumatawag. Patakbo siyang umakyat papunta sa kwarto niya. Pagkapasok niya ay napasandal siya sa pintuan, at napaupo na lang sa sahig, habang nakatulala. Hinawakan niya ang labi, dahil ramdam niya pa rin ang malambot na labi nito, na nakadikit sa kanya.
Sinubsob niya ang mukha sa tuhod, gusto niyang sumigaw, pero hindi niya magawa dahil maririnig siya ni Leo. Did they just kiss? Hindi siya nananaginip, at mas lalong hindi naman siya sabog. Hindi siya lasing pero nagawa niyang siya ang mag-first move sa binata. Paano niya na lang ito haharapin bukas? Wala na siyang mukhang ihaharap dito, dahil sa ginawa niya. Kahit tumugon ito sa halik niya, ay hindi pa rin mapagkakaila na siya ang nauna. Kung bakit ba kasi siya parang nahipnotismo sa labi nito. Napakaharot mo talaga Bianca, paano na lang kung malaman ito ng asawa mo? Ginulo niya ang buhok bago naisipan tumayo para kumilos. Tulala lang siya buong gabi, at halos hindi na siya makatulog sa kakaisip sa nangyari. Kinabukasan ay nagising na siya ng 10:00 ng umaga. Talagang napuyat siya, dahil hindi siya agad nakatulog. Naligo siya at nag-asikaso. Nang matapos maligo at magbihis, ay hindi siya kaagad nakalabas ng kwarto, dahil nahihiya siyang magpakita sa binata, pero dahil kailangan niyang magluto at kumain, dahil papasok siya ay wala siyang nagawa. Bago pa siya makalabas ng kwarto, ay tumunog ang cellphone niya, kaya kinuha niya iyon. From Leo. I ordered your food and your driver is already there. I'll be gone in a week. Let's talk after I come back. Natulala siya sa mensahe nito, at parang hindi iyon nagproseso sa utak niya. Lumabas siya ng kwarto, at mabilis na bumaba. Wala nga talaga ito, ang tanging nakita niya lang ay ang babaeng naka-formal attire, na nakaupo sa sofa. Good morning ma'am. I'm your driver for a week. I'm Zosia Ortega. Nasa table na po ang mga pagkain, hihintayin na lang po kita, para may hatid sa trabaho niyo, magalang na sambit nito. Si Leo. Kakaalis lang ba? Tanong niya rito. Yes ma'am, 5 minutes ago po. Bumagsak ang balikat niya dahil sa narinig. 1 linggo itong mawawala. At hindi man lang nakapagpaalam sa kanya ng personal. Pero paano nga pala makakapagpaalam, kung hindi niya naman ito kaya harapin, dahil sa nangyari kagabi? Siguro naman mas okay ito, dahil kahit papaano ay maalis sa utak niya si Leo. Siguro naman kung hindi niya ito makakasama ng 1 linggo, ay mawawala ang nararamdaman niya rito. Tama lang ito para naman malaman ko, kung simpleng atraksyon lang ang nararamdaman ko. Tumungo-tango siya para maging positibo sa mga bagay-bagay. Dumiretso siya sa kusina, at mayroon nang ang mga pagkain. Itsura pa lang ay mukha ng galing sa mamahalin na restaurant. Umupo siya at nagsimulang kumain, kahit na nawalan siya ng gana. Kailangan niyang may waksi sa isipan niya ang binata, dahil kung hindi niya ito magagawa, ay talagang lagot na ang puso niya. Kasalukuyan siyang naka-duty ngayon, medyo busy sila dahil marami-rami ang customer dahil Sabado. Mabuti na lang din talaga ay may mga intern sila na makakatulong. May panibagong pumasok na customer, at automatikong binati niya ito. Inasikaso niya ang isang lalaki, para makaupo sa bakanting table. Good evening po. Ito po ang menu sir, nakangiting sambit niya, at inabot ang menu. Oh, napatingin siya sa lalaki, dahil nakakunot itong nakatingin sa kanya. You're the girl in the ramen restaurant. The one who stared at me obviously, he laughed. Nanlaki ang mata niya nang mamukhaan ang lalaki. You remember me? Nakangiting tanong pa nito. Nahihiyang tumungo siya rito, at iniwas ang tingin sa lalaki. So, I'll order 1 triplet cheese baked mac, hot stone steak, and 1 can of Coke Zero. Nilista niya ang mga sinabi nito, para hindi makaligtaan. Noted sir. I'll be back with your order, sambit niya at yumuko rito. Tinanguan lang siya nito habang nakangiti. Pinasa niya agad ang order sa kitchen para magawa agad. After 20 minutes ay nakuha niya na ang mga order nito, kaya dali-dali niyang sinerve. Tinulungan pa siya ng isang intern, dahil sa hot stone steak. Sinerve nila ito sa table at inayos. Complete na po ang order niyo, sir. Thank you po and enjoy, she smiled. Umalis na siya agad sa harapan nito, para makapag-asikaso pa ng iba. Nagpunas siya ng mga kailangan panasan, at tinulungan niya rin ang mga intern na mag-bus out. Nang tumambay siya sa cashier, para maghintay ng panibagong gagawin, ay napatingin muli siya sa lalaki na nakita niya sa ramen restaurant. May kahawig talaga ito, pero hindi niya matukoy kung sino ang kahawig. Hoy! Matuno ang customer natin, bulong sa kanya ni Diane. Kamukha niya yung kaibigan mong naghahatid sundo sa'yo no.
Naibalik niya ang tingin sa lalaki, at tama nga si Diane, may hawig ito ni Leo. Mas mature at manly lang tingnan si Leo, at itong lalaki naman ay sakto lang ang dating, at sigurado siyang mas matangkad ng kaunti si Leo. Kumusta na pala yun? Isang linggo ko na hindi nakikita yun ah. Tanong pa ni Diane. Napabuntong hininga siya, at tinuon ang pansin sa pagpupunas doon sa cashier, kahit hindi naman madumi. Busy, matipid na ani niya. 6 na araw na eksakto, na wala itong paramdam sa kanya. Ni text o tawag ay wala. Dapat hindi niya na ito iniisip, pero mas lalo lang itong tumambay sa isipan niya. Mukhang tuluyan na talaga siyang nagkagusto sa binata. Sigurado siyang hindi lang simpleng atraksyon ang nararamdaman niya. Kaya pala ang lungkot-lungkot mo palagi, mismo na no. Asar pa sa kanya ni Diane. One-sided love ba? Tawa nito. Hindi ah. Kaibigan ko lang yun, tanggi niya. Ay sus, friends with benefits. Masarap ba? Tinapik niya ito sa braso para patigilan. Kung ano-ano kasi ang sinasabi, baka marinig pa siya ng ibang mga tao. Tumawa ito. Lalo nang lagpasan niya ito, at iwanan doon. 1 taon lang kasi ang tanda niya kay Diane, at talagang magkasundo sila. Ang problema lang ay malakas itong manggasar at mangulit. Nakita niyang nagtaas ang lalaki ng kamay, kaya mabilis siyang lumapit dito. Bill, ani nito. Tumango naman siya, at naglakad papunta sa cashier, para kunin ang bill nito. Bumalik din siya at inabot iyon. Bago ka lang dito? Tanong nito sa kanya, habang naglalabas ng cash sa wallet. Opo, magalang na tugon niya. I see. The last time I am here was 6 months ago. Ngayon na lang ulit ako nakakain dito. Kinuha niya ang bayad nito, pero nagtaka siya ng sobra ng 1,000 ang binigay nito. Sir, sobra po, sambit niya at inabot ang 1,000 rito. No, it's not. Tip ko sa inyong dalawa ng kasama mo kanina, he casually said. Po, hindi po ba masyadong malaki ito? Parang bayad na ito ng 1 araw nila ah. Accept it. By the way I'm Lloyd, pakilala nito. Nagulat man siya pero hindi niya na pinahalata. At tinanggap na lang ang kamay nito. Hindi niya kasi alam kung bakit ito nagpakilala pa sa kanya. Ako po si Bianca, sambit niya naman. Ngumiti ito sa kanya, kasabay ng pagtango. Nice to meet you, Bianca. I'll see you again. Tanging tango lang ang tugon niya, dahil hindi niya naman alam ang sasabihin dito. Nagpaalam na ito at iginaya naman niya hanggang sa pinto. Pagkatapos ay bumalik siya sa cashier, at binigay ang bayad ng lalaki. Inabot niya rin sa isang intern ang tip, at talagang gulat na gulat ito. Maski siya ay nagulat, dahil talagang malaki na iyon para sa kanila. Mabilis lang lumipas ang oras, at out niya na agad. Sinundo naman na siya ng kanyang driver at hinatid sa bahay. Pagkarating niya sa bahay, ay nagpaalam na ang driver niya, kaya siya na ang naglock ng gate. Pagkapasok niya sa kwarto, ay nagpahinga lang siya saglit bago mag-half bath. Nang matapos makapag-shower, ay bumaba siya sa kusina, para kumuha ng Smirnoff na nakastock sa ref. Hinayaan niya lang na bukas ang ilaw sa kusina, dahil wala siyang balak buksan ang ilaw sa sala. Doon siya iinom, tutal ay wala naman siyang pasok kinabukasan dahil day off niya. Hindi naman siya malakas uminom, minsan lang talaga pag trip niya. Umupo siya sa sofa at saka binuksan ang isang bote at ininom. Binuksan niya ang TV at nanood ng romance movie sa Netflix, dahil wala siyang magawa. Nakatutok nga ang mata niya sa pinapanood, pero ang isip naman niya ay lumilipad. Hindi niya na nga namalayan na naubos niya na ang 3 bote. Muli siyang tumayo at dumiretso sa may kusina, para kumuha muli sa ref ng alak, pero natigilan siya nang biglang namatay ang lahat ng ilaw. Brown out ba o dahil medyo nahihilo na ako? Hinurap-kurap niya ang mata, pero madilim talaga. Napabuntong hininga siya at umupo na lang sa sahig. Wala rin naman siyang makita, at hindi niya bitbit ang cellphone niya, kaya sa kusina na lang siya maghihintay, hanggang sa bumukas ulit ang ilaw. Bumagsak ang talukap ng mata niya, dahil na rin siguro sa pagod ngayong araw. Hindi niya na napigilan at nakatulog na sa pwesto niya. Nagising na lang siya nang maramdaman niyang lumulutang siya. Unti-unti niyang binuksan ang mata niya, at bumungad sa kanya ang mukha ni Leo. Seryoso ang mukha nito, habang nakatingin sa dinadaanan. Napangiti naman siya at inabot ang mukha nito, dahilan para mapatingin sa kanya.
Lasing na ata talaga ako, at nananaginip na ako, mahinang sambit niya. Bumigat ang nararamdaman niya, at kaya sinubsob niya ang mukha sa leeg nito, at kumapit ng husto sa binatang karga siya. Kahit man lang sa panaginip, ay may akap niya ito at makausap. Tuluyan na siyang naiyak habang nakayakap dito. Naramdaman niya pa ang pagtigil nito dahil sa iyak niya. Hindi ka man lang tumawag o kahit text lang. Alam ko naman na hindi mo obligasyon iyon, pero hindi mo man lang ba naisip na namiss kita? Iyak niya rito. Wala na siyang pakialam sa mga sinasabi niya, dahil tutal ay isa lang naman itong panaginip. Bumantong hininga ito bago maglakad muli, at pumasok sila sa isang kwarto, na sigurado niyang hindi niya kwarto, dahil mas malaki iyon. Ipinikit niya muli ang mata niya, dahil kumirot ang ulo niya. Naramdaman niya na lang ang paglapat ng likod niya sa malambot na kama. Napadilat siya nang kinumutan siya nito, at akmang aalis na nang hinuli niya ang kamay nito. Dito ka lang, hinatak niya ito ng buong lakas, at napangiti naman siya nang mapaupo ito sa tabi niya. Ang bango mo talaga, namiss ko ang amoy mo, bulong niya pa. Pinilit niyang makaupo kahit ang bigat na ng ulo niya. Gusto niya lang sulitin itong panaginip niya, dahil baka magising na siya, at magsisi na hindi niya nagawa ang gusto niyang gawin dito. Don't move, seryosong ani nito. Napahadjijak siya dahil nagsasalita ito sa panaginip niya, at parang totoo talaga. Hinuli niya ang mukha nito, at hinawakan sa magkabila ang pisngi, at marahan itong hinalikan sa labi. Humiwalay rin siya agad, at umupo sa hita nito, at saka niyakap ang binata. Sineksik niya ang mukha sa leeg nito, para mas maamoy niya pa ang kabanguhan nito. Hindi ako magsusorry dahil hinalikan kita, bulong niya. Paano ba ang gagawin ko, Liu? Gusto na ata talaga kita, dahil hindi ka na maalis sa isipan ko. Oo, may asawa ako pero hindi ko naman siya kilala. Ayaw kong magloko sa kanya, dahil totoong malaki ang utang na loob ko sa lalaking iyon. Siya ang dahilan kung bakit nagiging okay na ang lagay ng ama ko, at dahil sa sweldo ko sa kanya, ay wala na akong mabigat na problema para sa mga kailangan ng kapatid ko. Mas lalong humigpit ang yakap niya rito. Ipinikit niya ang mata dahil parang hinahatak siya ng kadiliman. Ayaw niya pa mawala ang panaginip niya, pero mukhang tuluyan na iyong maglalaho. Ito ang hindi mo dapat malaman, dahil baka mawalan ka ng trabaho. Ayaw ko madamay kapag nalaman ng asawa ko itong ginagawa, at nararamdaman ko. Malaki pa rin ang respeto ko sa kanya, kaya kahit mahirap at masakit ay lalayuan na kita. Kahit man lang sa panaginip, ay may akap kita ng ganito at masabi ko ang nararamdaman ko.